Okay, magandang araw sa ating lahat. Ituloy natin ang ginagawa nating Bible sharing from the book of John chapter 2 verse 23 to 25. At basahin natin sandali yung sinasabi ng book of John chapter 2 23 to 25. Alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus, marami ang naniwala sa kanya na makita nila ang mga hiwalang ginagawa niya. Subalit, hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Alam ni Jesus ang kalooban ng tao, nalalaman niya ang nasa isip lahat ng tao. So, pangalawang realization or reminder sa akin, maaaring sa atin ng Panginoon, ay hindi makakapag kunwa-kunwari o hindi tayo makakapag kunwa-kunwari sa harapan ng Diyos. So ano ba yung ibig sabihin ng kunwari? Maaaring madalas o nawawain natin ito o mas madali natin ito maintindihan. Plastic. Yan, plastic. So, plastic is most of the time maaaring hindi ka totoo sa sarili mo, hindi ka totoo sa sinasabi mo, at maaaring hindi ka totoo sa pakikipagkapwa-tao mo, at hindi ka rin totoo sa mga sinasabi mo sa kapwa-tao mo. Nagaantong ito kadalasan sa mga plastic na mga gawain, no? Mga plastic na paglilingkod, plastic na paggawa natin ng isang bagay. So, sa pagbabasa ng salita na ito ng Panginoon, na-remind ako na better kapag haharap tayo sa Diyos ay hindi tayo plastic sa harapan niya. I suggest, based on my experience, na mas na-appreciate ng Diyos bilang mahabagin, mapagmahal, mapagpatawad kung magiging transparent tayo or honest tayo sa kung anuman ang nasa laman ng ating isip, laman ng ating puso, ano man yung nasa kaibuturan nito, ay masasabi natin sa Panginoon ng direkta at walang halong pakunwari. Meron tayong mga karanasan, example na ako dyan, na minsan sasabihin ko kay Lord, salamat po dahil ganito po yung mga bagay na ipinapahintulot mo, na-appreciate ko po yun, Panginoon. Pero at the sincerity of my heart, minsan parang nakukulangan pa tayo ang totoong sitwasyon, or minsan parang may wanting pa tayo na something beyond dun sa sinabi na natin na salamat Panginoon. So, isang pagkukunwari yon. Ano pa? Siguro sa pakikipagkapwa-tao, when we say things that hindi naman talaga natin minimin, pero for the sake of argument, for the sake of conversation, sinasabi na lang natin or sinasabi na lang natin. So, let us all be reminded na alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Hindi na dapat tayo ipakilala pa or mabigyan ng identity through other people. At the end of the day, kapag humarap tayo sa Panginoong Diyos, kapag tayo nagpe-pray, kitang-kita ng Lord ang laman ng ating isip. Alam niya ang kaibuturan ng ating puso. Alam niya ang itinatakbo nito. Alam niya ang ipinoproseso nito. Therefore, every kaplastikan or mapagkunwaring salita, mapagkunwaring isipan, puso na makikita ng ating Diyos sa atin ay hindi makakatulong at hindi maganda sa ating personal na pakikipagrelasyon sa Diyos. Kaya naman, sa pagbabasa ko nito, sabi ko nga, may 5 bagay na kapahayagan ng Panginoon sa simpleng verses na ito.
So, sobra tayong na-remind sa mga bagay na ito. And salamat dahil kapag nire-remind tayo ng Word of God, kung tayo ay magsasubmit at magpapaturo at willing magpakorek sa Panginoon, naglilid ito para tayo ay mag-repent, humingi ng tawad sa Panginoon, sikapin na hindi na tayo mumuhay sa ganoong uri ng pamumuhay. So, yan, let us be reminded, hindi tayo makakapagkunwa-kunwarian sa harapan ng Diyos, sa harapan ni Jesus. Tigil natin ang kaplastikan sa harapan ng Diyos, sa ating prayers, and at the same time, sa ating paraan ng pakikisalamuha at pakikipagkapwa tao. Let's love others ng sincere at totoo, and let's forgive kung meron man talagang struggle at process pa na dapat ayusin before we can live on that way. And sa ating prayer life, let's work it out na pag makikipag-usap tayo kay Daddy God, kay God the Father, kay Lord Jesus, sa pangalan ni Jesus, sincere tayo. At totoo yung ating sinasabi sa ating Diyos. At hindi tayo plastic. So, maraming salamat sa panonood. Yan po ang pangalawa na kapahayagan ng Panginoon tungkol sa alam ng Diyos ang kalooban ng tao. Lagi po nating tatandaan, we are already blessed. Keep that blessings flowing. Sumainyo, sumaating lahat ang kapayapaan. And always sa Panginoon po ang natatanging papuri. Shalom po.